Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, dito naman sa issue ng disqualification case ni dating Senator Bongbong Marcos, sinabi ni COMELEC Commissioner Weno Guanzon na ngayong araw ay iraraffle itong kaso at posibleng ilabas itong resolusyon ng First Division. Dito naman sa Enero 17, posible man ilabas itong ng COMELEC yung desisyon dito sa naturang petsa kapag natapos na yung kanilang pagbusisi sa naturang kaso. Kung maalala, noong Biyernes ay isinalang na sa preliminary conference itong tatlong disqualification case laban kay Marcos. Idineklarang submitted for resolution ang disqualification case na inihain ni Abubakar Bangelen na pinapalabas na chairman ng Partido Federal ng Pilipinas at gustong ma-revoke itong certificate of nomination and acceptance itong CONA na inisyu kay Marcos. Nagpresenta rin ang mga petitioners ng certification mula sa Quezon City Regional Trial Court na nagpapakitang hindi nakapagbayad ng multa, itong deficiency sa taxes para sa kanyang tax case, itong si Marcos. Pero ang kampo ni Marcos nagpresenta naman ng certificate mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nagbayad na ito ng tax, pero nais ni Guanzon na magpresenta ang kampo ng dating senador, yung official receipt, yung kanyang hinahanap. At kaya sabay dito ay binigyan ng COMELEC ang mga petitioners ng hanggang tanghali kahapon para magsumite ng kanilang pinal na sagot sa mga nakabimbing kaso, Bombo Dennis. Okay, doon naman sa issue ng kaso ni former Senator Bongbong Marcos, ay kung irarapol na, may confirmation ba kung nakapagsumiti ng kumpleto doon sa mga nire-require ng mga papeles sa Bombo Gerald last time? Oo, nakapag-sumite at kahapon ay nagsumite na rin sila ng mga sagot dito pa rin sa itong pinasasagot sa kanila ng COMELEC, Bombo Dennis. At ngayong araw, inaabangan natin mga alas 10 yan, Bombo Dennis, yung raffle. At pagkatapos ng raffle ay asahan na itong paglalabas naman ng resulta or yung resolution or yung magiging kalalabasan ng pagbusisi na dito sa kaso sa Enero 17. So malapit-lapit na, Bombo Dennis, itong pagpapalabas ng COMELEC ng kanilang resolution dito pa rin sa disqualification case na isinampa laban pa rin sa dating Senador Bombo Dennis. Okay, maliban dito, ilan pa yung buhay na kaso dyan na Bombo Gerald? Dahil ang alam ko may mga nalaglag na, no? May mga na-junk na kaso. So ilan pa yung existing so far? Yung nalaglag, yung pagiging impostor, yung ifinail yan nung kandidato rin na yung Marcos, yung apelyado Bombo Dennis. And then, mayroong tatlong disqualification case. Yan yung nire-resolba ng COMELEC. At mayroon pa yung tatlo or apat, Bombo Dennis, din na yung humihiling na ipa-disqualify siya dahil sa hindi pagbabayad ng tax case. So nasa 6 or 7 pa, Bombo Dennis, yung nire-resolba dito ng COMELEC na kaso ngayon ng dating Senador Bombo Dennis. Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y pagsampal ng katotohanan at hinamon pa ng isang sikat na TV host sa Kapuso Star na walang iba kundi si Sir Willie Revillame, ang isa sa very controversial senator ngayong taon na walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao. Ito nga ay matapos maglabas ng official statement si Senator Manny Pacquiao patungkol sa kanyang mga ginagawang mga pagtulong sa marami sa ating mga kababayan na tila ang dating nito ay kanyang ginagamit ang kanyang pagtulong para lamang di umano'y mamulitika. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang wala di umano'y pagdadalawang isip at buong tapang di umano'y na hinamon at sinampal ng katotohanan hindi lamang ng isang sikat na TV host si Willie Revillame kundi marami din sa ating mga kababayan si Senator Manny Pacquiao. Matatandaan kamakailan lamang na tuluyan na ngang tinanggal si Senator Manny Pacquiao sa kanyang posisyon bilang acting president ng PDP Laban dahil nga di mo sa mga ginagawa nitong paninira at pambabatikos sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon nga di mo sa official statement ni Senator Manny Pacquiao kung saan kanya nga sinabi na kaya daw di mo siya gustong maging Pangulo dahil ang intensyon di mo niya ay makatulong sa marami sa ating mga kababayan. Ngayon pa nga lang daw ay tumutulong na daw di mo siya sa marami sa ating mga kababayan sa naghihirap. Ano pa kaya daw kung maging Pangulo na siya ng Republika ng Pilipinas? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan isa nga dito si Willie Revillame at ayon pa di mo sa kanya ay kung intensyon lang talaga daw ni Senator Manny Pacquiao ang makatulong sa sambayan ng Pilipino ay hindi na daw niya kailangan pang ipaglandaran sa buong mundo ang bawat ginagawa niyang pagtulong sa marami sa ating mga kababayan. Dagdag pa dito ay hinamon
at sinampal nga ni Sir Willie Revillame ng katotohanan si Senator Manny Pacquiao at ayon nga sa kanyang naging official statement ay maging siya nga daw ay tumutulong sa marami sa ating mga kababayan and in fact ay nag-donate nga daw siya di umano ng pera sa DSWD dahil sa kagustuhan niyang tumulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong na hindi man lang siya sinasabi o ipinaalam sa sambayan ng Pilipino. Dahil in the first place ay intention niya ay makatulong lamang sa sambayan ng Pilipino at hindi nagbabalat kayo lamang para mahalin at makuha ang loob at suporta ng marami sa ating mga kababayan. Ayon pa di mo sa kanya ay kaya lang daw niya sinasabi ang mga ito ngayon dahil gusto niya talagang ipamuka sa pagmumuka ni Senator Manny Pacquiao na there is no need to inform the madla na tumutulong ka sa kapwa mo kung ang intensyon mo lang talaga ay makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na tila sinasabi nila na tama daw di mo na Sir Willie Revillame na kung gusto mo lang talagang tumulong sa kapwa mo ay hindi mo na dapat ipangalandakan ito sa sambayan ng Pilipino kasi kung ipangalandakan mo ito ay para ka lang namumulitikan yan, gumagawa ng mabuti sa kapwa para sa ganoon ay makuha nito ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ng marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na hindi deserve ni Senator Manny Pacquiao na maging pangulo ng ating mahal na bayan kasi nga ay pakitang tao lamang ang kanyang ginagawang pagtulong at malasakit sa ating mahal na bayan. At ayon nga di mo sa kanila na ang rason daw di mo ni Senator Manny Pacquiao kung bakit siya gustong tumakbong pangulo sa darating na eleksyon ay makatulong sa kapwa niya ay magagawa naman daw niya ito kahit hindi pa siya tumatakbong pangulo ng ating mahal na bayan. Pero kaya daw di mo gusto nitong tumakbong pangulo kasi nga ay may hidden agenda itong gagawin sa ating mahal na bayan. At ito na nga mga kabanat, sabay-sabay natin panoorin ang naging official statement ni Sir Willie Revillame kung saan ay walang pagdadalawang isip na kanyang hinamon at sinapalpal si Senator Manny Pacquiao. From Inquirer.net, Willie Revillame won't run in 2022 elections. Manila, Philippines television host Willie Revillame will not run in the elections next year. Willie Revillame made an announcement during his television show on GMA Network on Thursday. He said he wants his show to continue in order to help other people. He said, sa araw na ito, tuloy-tuloy pa rin ang wawawin. Hindi ko po kailangan kumandidato, hindi po ko kailangan manalo. Ang kailangan ko ay makasama kayo dahil sa puso ko, sa isip ko, dapat lagi ang mga Pilipino, kayo ang panalo. Ang programang ito na wawawin ay ginawa para sa inyo. Wawawin will continue. I don't need to be a candidate. I don't need to win. What I need is to be with you because in my mind and heart, Filipinos should always be the winners. The Wawawin show was made for you. Ako po si Wilfredo Willie Revillame na nanunumpa sa inyo na dito lang ako sa Wawawin para nagsilbi sa inyo. Tuloy-tuloy lang po ang Wawawin, he added. I am Wilfredo Revillame promising you that I will just be here in Wawawin to serve you. Wawawin will continue. In June, President Rodrigo Duterte said he wants Revillame to run for senator in the 2022 elections. Duterte at that time said Revillame was having second thoughts on running for senator. In announcing his decision, Revillame also pointed out that he is not knowledgeable about the law. He said, "Pig tinanong ako, bakit ako tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang o kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong kang magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas, diba? If you ask me why I will run, I will say I want to do good. But should you only do good in the Senate, you should also know how to read the law. You should know how to craft laws, right? Sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-Ingles. Wala akong alam sa batas, baka ho lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal sa senador na magagaling. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman akong maiambag sa batas, di ba? Baka dumating yung time na sayang lang yung boto niyo sa akin, na wala akong nagagawa, wala rin akong naiambag na knowledge about the law dahil hindi ko ako abogado, he added in the TV host. If ever I run for senator, I'm not good in English, I am not knowledgeable about the law. Senators may just mock me there. Even if they don't mock me, maybe I won't be able to contribute anything to the law, right? There may be the time when your vote for me will come to waste because I won't be able to do anything. I also won't be able to contribute any knowledge about the law because I am not a lawyer. Meanwhile, Revillame also expressed dismay over how government officials quarrel about the certain issues.
He said, sa napanood ko ngayon, parang nalulungkot ako dahil awayan ng awayan, binoto ko yun ng sambayanan, yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. I am saddened by what I see now because there's a lot of fights. The public vote for you, yet that was what they're seeing. The Philippines were fighting with certificate candidacy for next year's elections and on Friday, October 8. And go. Sa naging official statement nga na ito ng isang kilalang TV host at Kapuso star na si Willie Revillame ay kumpirmado kanya nga sinampa ng katotohanan ni Senator Manny Pacquiao at kanyang sinabi na dapat kung tumutulong ka sa sambayan ng Pilipino ay dapat tumutulong ka ng kusa at huwag daw di mo na itong gamitin sa pamumulitika. Hindi pa daw di mo na tamang panahon na mamulitika kasi nga ay sobrang dami sa ating mga kababayan ngayon at talagang naghihirap at nagugutom dahil sa pandemya kinakaharap ngayon ng sambayan ng Pilipino.